Balitang tama, balitang totoo. Oras, alas 3:32. Ito yung pagtaas talaga ng fuel natin. And Opo. we hope sa mga susunod na linggo ay mapababa ito at bumalik tayo sa dating trend natin. Kasi sa napapansin talaga namin, kumukunti ang mga biyahero o mga nanggagaling ng ibang lugar. Ang epekto nito sa atin, bumababa ang bayar. So pag mababa ang bayar, mababa po ang demand. Huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko, tumaas rin ang presyo ng bigas. Pakonti-konti, so triple whammy ang consumers natin. Opening this box, although we do believe has enough legal basis, might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. The crucial question is, kailangan ba natin buksan? Para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan ang kahon na yan. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Umaga Na, Balita Na! Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Abril taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, palitan ng piso kontra dolyar muling bumulusok sa panibagong all-time low kahapon. Bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sarili na mahirap bumaba nitong unang quarter ng 2026 batay sa survey ng Octa Research. Presyo ng kada kilo ng bigas posibleng umabot na hanggang 62 pesos sa susunod na anihan ayon sa Department of Agriculture. Mas pinalawak na maternity benefits ng PhilHealth ipatutupad simula ngayong araw. Isang grupo ng mga manggagawa naghain ng petisyon para hilingin sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR, na itakda sa 1,200 pesos ang minimum na sweldo. MRT3 may alok na libreng sakay sa mga piling oras para sa mga manggagawa bukas, May 1 Labor Day. Ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte mayroong sapat na batayan para umusad sa paglilitis ayon sa House Committee on Justice. Banta naman ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, may tuturing na inciting to sedition at grave threats ayon sa National Bureau of Investigation. Pang-apat na atin ito coalition mission sa bahagi ng West Philippine Sea lalayag na ngayong araw. Umaga Na, Balita Na! At sa detalye ng mga balita, muling sumadsad sa pinakamababang halaga sa kasaysayan ang piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 61 pesos and 56 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon Miyerkules. Mas mataas yan kumpara sa 61 pesos at 3 centavos kada dolyar nitong Martes na may tuturing na bagong all-time low. Krisis sa langis pa rin umano ang isa sa mga dahilan ng patuloy na pagsadsad ng piso kontra dolyar dahil inaangkat ng bansa ang ginagamit na langis. Mga dolyar na pumapasok versus dolyar na lumalabas, malakas pa rin yung paglabas ng dolyar mula sa atin kasi mataas ang imports natin, lalo-lalo na ngayon. Nung tumaas ang presyo ng langis, mas mataas yung ating naging import bill. Yan ay nakakapagpababa ng piso laban sa dolyar. Ang tinig ni Diwa Gurigundo, dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa isang banda, nangangamba naman ng ilang eksperto na baka bumulusok pang lalo ang piso na magdudulot ng mas mataas na presyo ng produkto at serbisyo. Maraming mga Pilipino ang mahihirapan dahil ang ating mga pangangailangan ay karamihan ay imported. Agad-agaran yan. Mararanasan natin na ang bulsa natin ay bumababaw, no? At ang sinturo natin ay humihigpit.
Ang tinig ni Profesor Emmanuel Leyco, isang ekonomista. Umaga na, balita na! Aabot sa 9.2 milyon na pamilyang Pilipino o katumbas ng 35% ang itinuturing na mahirap ang kanilang sarili. Batay ito sa first quarter 2026 tugon ng masa survey ng Octa Research na isinagawa noong March 19 hanggang 25, 2026 na may 1,200 ang na-respondents. Mas mababa umano ito kumpara sa 37% na naitala noong huling quarter ng 2025. Samantala nasa 4.5 milyon o katumbas ng 17% naman na household o pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger. Ang naturang survey ay may margin of error na plus-minus 3% na may 95% confidence level. Umaga na, balita na! Inaasahang tataas pa ang presyo ng bigas sa susunod na inahiyan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posibleng tumaas ng hanggang 62 pesos ang kada kilo ng bigas sa anihan sa Setyembre. Nagmahal kasi umano ang fertilizer ng halos doble mula mahigit 1,600 pesos. Kada sako ay makyat ito sa 3,000 pesos kada sako. Ayon sa kagawaran, aprobado na ang hinihingi nila na budget para makapagbigay ng subsidiya at pataba sa mga magsasaka. Pinag-aaralan din ng DA ang paghalo ng imported at local rice pati ang paghahalo ng bigas at white corn. Rice tataas sa next harvest season, which is around September. We're looking into rice blend. Sorry po? Rice blend. Rice blend. Imported rice na mura, local rice na Mas mahal ng konti. Mas mahal ng konti. 70-30 blend. So with that, kung mag 70-30 or eventually 60-40 or whatever it is, because we have to support our local rices. So Ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Binuhay ng Department of Agriculture ang Task Force El Nino para maagang mapaghandaan ang posibleng maging epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng DA, ikinakasana ng kagawaran ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa agrikultura. Kasama rin ng paghahanda ang mga binhi na mga produktong mabubuhay sa panahon ng tagtuyot, ang paglalagay ng mga solar-powered irrigation sa mga lugar para sa maayos na groundwater, ang pagsasaayos ng daluyan ng tubig at sapat at maayos na abono. Paliwanag ni De Mesa, malaking katipiran sa mga magsasaka na aabot sa 15,000 hanggang 30,000 pesos kada hektarya ang tulong ng renewable energy o solar-powered irrigation. Umaga na, balita na! Ipatutupad na simula ngayong araw, April 30, ang mas pinalawak na maternity benefits ng PhilHealth. Sa kanyang vlog, inanunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na itinaas na sa 29,000 pesos. Mula sa 9,750 pesos ang benepisyo ng PhilHealth para sa gastusin sa normal na panganganak. Magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos naman ang sagutin ng PhilHealth para sa cesarean delivery mula sa kasalukuyang 37,000 pesos. Pinalawak din ng prenatal care na mula sa 4 na check-up ay 8 check-up na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na riyan ang mga bakuna at laboratory tests, pati ang 3 follow-up visit pagkatapos manganak. Umaga na, balita na! Naghain ng petisyon ang isang grupo ng mga manggagawa sa Business Process Outsourcing o BPO para hilingin na itaas ang minimum wage sa Metro Manila. Ayon sa grupong BPO Industry Employees Network o BIEN, inihain nila ang petisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR para itakda sa 1,200 pesos ang minimum na sweldo. Katwiran ng grupo, kulang na kulang ang 695 pesos na minimum wage kumpara sa 1,266 pesos na kinakailangan kada araw ng pamilyang may 5 miyembro para makapamuhay ng disente.
Kabilang sa ipinunto ng grupo ang pagtaas ng inflation o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo at paghina ng halaga ng piso. Bagamat malaki rin ay nila ang nagiging kontribusyon ng mga BPO worker, may mga miyembro rin silang nasa 15,000 pesos lamang ang kinikita kada buwan. Sinabi ni Mylene Cabalona, National President ng grupo, patuloy silang maghahain ng mga petisyon at ipinananawagan ng pagpasa ng mga panukalang batas para sa mga manggagawa. Hinimok din ng publiko na lumahok sa isasagawang mga kilos protesta bukas, May 1, bilang bahagi ng kanilang panawagan para sa nakabubuhay na sweldo. Umaga na, balita na! May alok na libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 para sa mga manggagawa bukas May 1 Labor Day. Ito'y bilang pagkilala umano sa husay at kagitingan ng mga manggagawang Pilipino. Ayon sa pamunuan ng MRT3, maring makasakay ng libre ang mga pasahero mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at magpapatuloy mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan lamang na ipakita ang company ID para makalibre ng sakay. Bago ito, una nang nag-anunsyo ang LRT2 ng libreng sakay bukas. Umaga na, balita na! Magkakasa ng malawakang kilos protesta ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa unang araw ng Mayo o ang Labor Day. Ayon kay Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita ng TUCP, layon nitong ipanawagan sa pamahalaan ang tema na sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Inaasahan din ng grupo na makikisa mahigit 21,000 militanteng grupo at iba pang grupo sa naturang kilos protesta. Ang TUCP, kasama po nung pinakamalawak na nabuong alyansa ng mga kilusang manggagawa, yung National Wage Coalition, ay muli pong magpoprotesta dito na sa Espanya hanggang papuntang Menjolo. Yung WELGA actually is also an acronym dun sa mga pangunahing panawagan ng ating mga manggagawa, yung wage hike, yung EVAT at excise tax na kailangan tanggalin, lagyan ng buwis yung sobrang yayaman, G, gawing abot kaya ang presyo, at letter A, yung hindi namin kinakalimutan pa rin, arestuhin lahat ng kurakot. Kaya magwelga po buong bansa sa Mayo 1. Dagdag pa ni Uñate, naninindigan sila sa inihain na 200 pesos na aumento sa arawang sahod na inasang makatutulong sa mahigit 5 milyong minimum wage earner. Tagpak na po talaga yung ating regional wage board system. Yun na po yung aming panawagan noon, pakailangan itong reformahin. Biruin nyo, yung sa Bangsamoro, 411 pesos lang, NCR 695, napakalalayo na ng agwat nitong mga rehiyon na ito, at kalahati lang sila nung tinatansyang living wage. Daming nag-file po sa Senado, daming nag-file sa Kongreso ng legislated wage increase. Ibig sabihin, yung Kongreso na siyang gumawa ng regional wage board, yun na gumagawa ng paraan para maitaas ng substantial yung sweldo na ating mga manggagawa. Definitely, yung existing mechanism po is epic fail. Ang tinig ni Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras alas 3:46, labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na, balita na! DZBB, balitang totoo. Ako po si Joel Reyes Ubel. Totoo at tamang mga balita ang atid sa inyo ng Super Balita sa Umaga Nationwide at ang malalimang paghimay sa isyu ng saksi sa Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook,
TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita: Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at Double B TV. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Muling kinilala sa Philippine Heart Association Media Awards ang programang Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Natanggap ni Connie Season ang Hall of Fame Award. Ang Pinoy MD sa Super Radio DZBB naman ang pinarangalan sa program category. Tinanggap naman ni Makay Quadra ang parangal para sa behind the scene category. Maraming salamat po sa pagpapahalaga sa aming serbisyo, mga kapuso. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na! Balita na! Puntahan muna natin ang pinakabagong balita sa sumiklab na sunog sa bahagi ng Barangay Pinyan sa Quezon City. Olan. Yan, sumiklab ang sunog sa mga bahay sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City kanina. Umabot sa ikatlong alarma ang apoy na nagsimula mag-aalauna ng madaling araw. Mag-alas 2 naman, tuloy ang napula ang sunog. Masama ang loob ng isang residente na nasa chapel bilang evacuee matapos lamunin ng apoy ang kanilang bahay. Ilang buwan na ang nakakalipas sa nabanggitting lugar. Ayon sa kanya, may ilang kalalakihan ang nagsusunog ng tanso malapit sa kanilang tinutuluyan at ilang saglit pa lumaki na umano ang apoy. Sinabi naman ng Bureau of Fire Protection na patuloy ang kanilang investigasyon kung ano ang totoong pinagmulan ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Follow-up report ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB. Balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Umaga na, Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita sa gitna ng pagtalakay sa pagdinig ng Senado kahapon sa isyu tungkol sa mataas na bill sa kuryente, sinita ng ilang senador ang bayarin sa kuryente na hindi naman aktual na kinukonsumo ng mga consumer, gayon din ang government taxes na makikita sa bill. Depensa ng Meralco, nagmahal ang kuryente dahil sa paghina ng piso, bukod pa ang pagmahal din ng ancillary charges. Ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco. At gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang kanila, ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po yan ng fuels, and the fuels that are imported are dollar denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng Manampaya, dollar denominated. Ang magkasunod na tinig ni na Senador Amy Marcos at Lawrence Fernandez, Vice President at Head ng Utility Economics ng Meralco. Pero sabi ng Energy Regulatory Commission, ma-offset naman ang mga dagdag singil dahil may bawas singil ang Meralco na 20 centavos hanggang 22 centavos kada kilowatt hour. Kasabay nito, iminungkahi rin sa Senado na wag nang isama sa bill sa kuryente ang lifeline rate o yung tulong para mabawasan ang bayarin ng mahihirap na consumer. So, yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Maybe we can fund it in another way. Ang tinig ni Senador Bam Aquino. Pakiusap din ni Senador Sherwin Gatchalian sa ERC na wag sanang isabay sa pagtaas ng presyo ng langis at bigas ang singil sa kuryente. Umaga na, Balita na!
Inilahad ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Senado ang panluloko ng mga transport network companies na nag-endorso ng pangalan ng kanilang mga driver para bigyan ng ayuda ng DSWD sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa pagdinig ng Senate Protect Committee, sinabi ni Gatchalian na may nagsumite ng may tuturing na basurang listahan dahil may ghost drivers na karamihan ay nasa transport network vehicles at motorcycle taxi at ghost service delivery riders. Kung hindi umano naging maingat at masusi ang DSWD, maaaring mawala ng gobyerno ng 2.7 billion pesos. Kabilang sa kanilang nabuko ay mga pangalan na dinoble o kaya tinriple sa listahan at para magbuka na magkakaibang tao nilagyan ng junior ang pangalan. Mayroon naman na iisa lang ang pangalan pero pinagmukhang dalawang benepisyaryo dahil nilagyan na ang isa ng middle name at ang isa ay middle initial lang at merong ginawan ng dalawang birthday. Ito manong dahilan kaya na mano-mano ang bigayan ng ayuda sa halip na e-wallet dahil kailangan maberipika ang mga benepisyaryo at malinis ang listahan. Sa second round na bigay ng ayuda, pwede na umanong idaan sa e-wallet dahil tukoy na ngayon ang pagkatao ng mga benepisyaryo. Balita na! Idineklara ng House Committee on Justice na may probable cause o sapat na batayan para umusad sa paglilitis ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang resulta ng botohan para sa dalawang reklamo kung saan 53 sa mga miyembro ng komite ang bumoto pabor at walang tumutol. Kaugnay nito, ipinag-utos na ni House Committee on Justice Chairman Jelber Luistro ang paghahanda ng committee report. Yan ay matapos aprubahan ang mosyon ni mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee secretary, the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Ang tinig ni House Committee on Justice Chairman Jervin Luistro. Ang committee report ay aprobahan pa ng komite sa kanilang susunod na pagdinig sa May 4 o Lunes bago ito ipadala sa plenaryo at sa lahat ng miyembro ng Kamara pati na kay Vice President Duterte. Kailangan di umanong aprobahan sa botong 1/3 ang lahat ng miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte ng mababang kapulungan at mai-transmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZBB. Iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi na aayon sa saligang batas ang ginawang proseso ng House Committee on Justice. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang mga abogado na sa halip na limitahan ng komite sa verified complaints laban sa Vice Presidente at mga attachment nito, pinalawak umano nito ang proseso sa mga bagay na naaakma lang sa isang full trial o ganap na paglilitis. Ayon pa sa defense team ng Vice Presidente, hindi na nakakagulat ang desisyon ng komite na may probable cause ang impeachment complaint. Batay na rin umano sa paggulong ng mga pagdinig. Aligasyon naman ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, may mga tumatawag sa Chief of Staff na mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw mano nilang mawalan ng budget ang kanilang distrito. Kung kumpiyansa anyang liderato ng mga reklamo laban kay Vice President Duterte ay dapat hayaan ang ebidensya na magsalita. Hinihingan ng GMA News ng reaksyon ng House Committee on Justice. Umaga na! Balita na! Maituturing umanong inciting to sedition at grave threats ang banta ng pagpapapatay ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang sinabi ng National Bureau of Investigation sa gitna ng pagdinig ng Kamara o pag-usisa ni Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro sa umanay pagbabanta ng Vice Presidente. Dagdag pa ng NBI, nakitaan din nila ang banta ni Duterte ng reasonable certainty of conviction.
Kinumpirma rin ng NBI na base sa kanilang pag-imbestiga ay talagang mayroon ng kinausap na hitman si BP Duterte. May mga lead umano ang ahensya kung sino ang mga ito at maaring may kinalaman umano dito ang ilang nagbibigay seguridad sa Vice-Presidente. We have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. And this is the assassin hired to kill the president, the first lady, and the former speaker, which we saw from her video. It's not been denied na mayroon pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag at House Committee on Justice Chairperson Representative Jerbil Luilstro. Una nang naghain ng reklamong inciting to sedition at 3 counts ng grave threats ang NBI sa Department of Justice laban kay Duterte. Ayon sa DOJ, under review pa ang nasabing reklamo at wala pang inilalabas na resolusyon. Sinisikap ng GMAUs na makuha ang panig ng bise hinggil sa mga sinasabi ng NBI pero wala pa silang pahayag. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gato. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo.